kailangan ko bigyan ng credit yung sarili ko na nag-grow na talaga ako. Kasi hindi lahat ng tao kaya gawin yun na kayang, nga, tingin ko nag-grow na ako. Kasi ganito ako mag-isip. Kasi ako bilang tao, parang, we're built to focus on negative things for survival. Importante nga na yun. Celebrate small wins. Bigyan mo ng credit yung sarili mo sa intentions mo. Tingin ko, lahat naman tayo gusto natin maging mabuting tao, di ba? Oo. Iba na yun. Di ba? Mabuhay ka pagkalabas mo sa magulang mo, gusto mo talaga maging masamang tao. Which is, nabuhay ako para maging masamang tao. Welcome sa isa na namang episode ng Filipino Millennial Mindset. Ngayon, kami ni Kim ay pag-usapan namin ng 3 topics: Law of Attraction, Self-Confidence, tsaka Habits. So, simulan sa Law of Attraction. Ano ba Law of Attraction para sa'yo muna? Sige, sa'yo. Ano ba? Para sa akin, siya ang dami kasi pwedeng ibig sabihin na daming definition ng depende sa tao. Kasi sa'yo, definition mo. Yung attraction, so ang dating nun sa akin medyo kung ano yung maganda sa isang bagay. Kunyari, gusto mo maging piloto. Yun yung na-attract ka, na tinidikit mo siya sa'yo, gusto mo siyang mangyari sa'yo. Na-attract ka nun. Sa akin, hindi siya ganun kalalim ang ibig sabihin kasi pag gusto mo talaga, hindi mo kailangan i-attract siya sa'yo. Pag para sa akin, pag may gusto ko kang isang bagay, it falls down kung kagano mo talaga siya kagusto. Gets mo ba? Kasi, yes, na-attract ka. Gusto mo isang bagay. Gusto mo isang bagay, pero kagano mo talaga siya kagusto. Parang may nabanggit kang example last time tungkol sa parang school ni Cleo o bahay na yung nagbabrowse ka ng mga bahay, di ba? Parang minamanifest mo siya. Ginagamit ko lang siya as motivation pero hindi talaga yun paano ba? Hindi yun talaga ang source ng motivation ko. Kumbaga, tinitignan ko lang siya para ma-imagine ko kung paano kung nandun ako sa sitwasyon. Pero law of attraction para sa akin, wala lang, ina-attract mo lang sarili mo. Pero para sa akin, hindi talaga siya yung number one source ng energy ko. Bakit ako kumbaga, ano ba yung nagpapabangon sa'yo araw-araw? Tama. Sa akin, so law of attraction, like attracts like, di ba? Sa taong nagsa-struggle, mag-focus sa mga positive na bagay. Ako, sobrang negative ko mag-isip dati. Tapos nagtataka ako, paano ko ba magagawang baguhin yung sarili ko in a way na mas magiging positive ako mag-isip. Na-realize ko, pwede kong simulan sa sobrang maliliit na bagay na instead of scrolling sa, alam natin yung social media ngayon kasi na-mention ng ibang tao ng karamihan na nagiging negative na daw. Pero tingin ko nasa kung paano mo tignan, ano ba yung tinitignan mo tuwing nasa social media ka. Kasi may option ka namang i-filter yung nakikita mo na good news or bad news ba. Totoo naman na kailangan mo pa rin maging updated sa mga konting negative na bagay, lalo na sa Pinas, sa country niya. Pero nasa sa'yo na kung magpo-focus ka doon or magpo-focus ka doon sa mga positive na bagay na pwede mong tignan, which is yun nga, pag naging habit mo siya, ina-attract mo yung positive thinking. Kasi, sinastructure mo na yung araw mo or yung behavior mo in a way na yung mga mas positive na bagay na yung tinitignan mo. Halimbawa, nakita mo si Duterte, may ginawa na namang ewan sa bansa na nainis ka. So, sige, na-update ka doon, pero pwede kang mag-focus doon or siguro mag-google ka ng kahit na good news today. Like, tinry ko yun last time na nakikita ko ang dami ng negative sa social media. Ginoogle ko, good news today. Kinlik ko yung unang link na makita ko. Tapos doon ako nagsascroll. Puro magaganda yung nakikita ko. So, the more na tignan ko yun, yung mga positive na bagay na yun, the more ko nasa-set up yung sarili ko na maging positive thinker.
So, para sa akin, parang ganun yung law of attraction eh. Kung ano yung nakikita mo, yun yung kumbaga, yun yung thinking mo, yun yung mindset mo. Ganun ba? Pero, ginawa ko lang example yung mindset. Pero siguro sa material na bagay, kumwari, may gusto kang kotse, yung computer mo, parang last time, may nabanggit ka tungkol sa computer mo, na nagbabrowse-browse ka lang. Tapos ngayon, nakamit mo na yung ina-attract mong magandang computer. Parang ganun ba? Kasi paminsan kasi naisip ako, lagi ko tinatawag sa sarili ko, bakit ba ginagawa ko yung isang bagay? Pag nawawalan ako ng dahilan, baka nawawalan din ako ng motivation. Ayun, bukod sa pamilya ko, syempre, sila yung number one motivation ko. Pero yung para paminsan meron akong tinatanong sa sarili ko, bakit ba, ano na pa bang kailangan kong, ano pa ba yung iba pang bagay na mga pagpamotivate sa akin para gawin ko itong isang bagay na ayaw naman gawin talaga. Parang out of my comfort zone. Bakit ko ba ito gagawin? So, titingin ako mga bagay na gusto ko. Ganun ang ginagawa ko. Kumbaga, ina-attract ko yung sarili ko sa bagay na yun. Tapos, doon na nagsisimula yung thought process ko. Paano ko ito makukuha? So, mag-start ako kung ano yung mga variables na kailangan ko para makarating ako doon sa bagay na yun. So, check ko, kailangan ko ng mataas sa sweldo, o kailangan ko ng bagong trabaho, kailangan ko ng ganun. Paano ako makarating doon sa dalawang yun? So, mag-aaral ako mabuti, kukuha ko ng certs, kukuha ko ng ganun. Na-attract mo ngayon yung mga bagay na kailangan mong gawin? Ang nangyari lang, na-attract lang siya, pero nasa iyo pa rin kung may gagawin ka, di ba? Na-start mo yung thought process mo, kung ano yung mga step-by-step process mo para makarating ka doon sa bagay na yun. Tama. Nabanggit mo rin na syempre given naman na yung family mo part siya ng reason, pero tingin ko important pa rin na meron kang yung para sa sarili mo, di ba? Importante, sobra. Kasi tingin ko kung lahat na lang ginagawa mo para sa ibang tao, kahit ayaw mo yung isang bagay ginagawa mo, pero para kung puro yun lang yung ginagawa mo. Tingin ko in a way baka umabot, ewan ko baka lang aabot siya sa point na nire-resent mo na yung tao dahil constantly lahat ng ayaw mo ginagawa mo dahil sa taong to. Siguro kung nasobrahan ka lang sa ganun. Maganda i-reward mo din yung sarili mo. Oo, yun. Dapat i-reward mo rin sarili mo kasi mamaya sinusumpa mo na yung anak mo dahil lahat na lang ng bagay ginagawa mo dahil sa kanya, lahat ng ayaw mo, di ba? Magkaroon ka lang ng self-fulfillment. Kasi yung pag sa sarili mo in-invest Baga, ramdam mo yung isang bagay talaga. Although yung in-invest mo din sa pamilya mo, ramdam mo din. Pero iba pa rin yung pakiramdam. Kumbaga parang hindi mo kayang you can't take care of your family if you don't take care of yourself. Parang ganun, di ba? Ang lagi ko naalala sa self-care yung tinuturo ng mga flight attendant sa sa aeroplano na kung magkaroon ng aberya, ang unahin mo lagi, bigyan ng oxygen, sarili mo lagi, di ba? Kasi paano mo tutulungan yung iba kung ikaw mismo wala ka na, nag-pass out ka na? Totoo. Kaya importante yung self-care. Isa pang experience ko about law of attraction is yung mga nung bata pa ako, syempre ang dami kong gustong mga bagay. Doon na nagsisimula yung jealousy. Kasi ina-attract ko siya sa bagay ko, pero tinitignan ko yung ibang tao. Yun nangyayari sa akin. Bakit nila nakukuha yun? Doon nangyayari na ingit ako sa ibang tao. Although doon nagsisimula din yung thinking ko kung paano ako makarating doon. Pero hindi siya tama . Maganda pag may ina-attract ka sa isang na isang bagay, hindi dahil out of jealousy. Dahil gusto mo rin talaga. Dahil gusto mo talaga yun. Maganda i-practice sa sarili natin yung magkaroon ka ng good thoughts sa lahat ng bagay. Hindi bad intentions dahil, yung kapitbahay mo may bagong sasakyan, isipin mo, kailangan mo trabaho. Kaya ko rin yun. Kaya ko din yun. Para sa akin kasi hindi ako nagtagumpay sa isang bagay na nagkaroon ako ng bad intentions.
Parang lahat parang resulta. Parang hindi siya ganun ka fulfilling. Yung jealousy ba, parang insecurity rin ba siya? Oh, Diba? insecurity. So, tingin ko may sense of, paano ko ba yan to? Hindi ka confident sa kung ano yung gusto mo para sa'yo. Kaya nagagawa mo maging jealous. Pero ang self-confidence, tingin ko struggle siya ng karamihan. Pero ikaw, sabi mo kanina, bago ako i-hit yung record. Sabi mo kanina talagang noon pa makapal na mukha mo. Oo, kapal talaga. So, sobrang yun, para sa isang makapal na mukha tulad mo. In a good way. Oh, in a good way. Pero ano ba yung self-confidence? Ano experience mo sa self-confidence? Self-confidence kasi, ewan ko, simula bata pa lang ako, wala akong pakialam sa suot ko. Kung ano na lang yung mahablot, parang hindi ko talaga naging issue yung self-confidence eh. Minsan kasi na lang ako salita na lang ako. Kung mapahiya ako, okay lang. Parang, hindi ka na ba paisip na, ano kaya, ang bobo pala nung sinabi ko, parang ganun. Baka isipin nila, ganito, ganyan. Never mo naisip yun? Naisip ko, medyo may pagkapikon din ako, pero ako na lang, tawa na lang din naman ako eh. Ako, ganun lang naman ako. Pero may dumating sa point mo na parang ewan ka, parang yung hindi naman pinaka down moment mo, pero parang moment na naalala mo nag-struggle ka sa self-confidence. Oo, nangyari yun. Nangyari yun nung nandito na ako. Parang sobrang nag-self-pity ako kasi dumating ako dito sa US as in parang wala akong trabaho. Nakikitira lang ako, parang gano'n. Parang talaga, hopeless talaga. Parang feeling ko wala akong makakating. So, ginawa ko na gano'n na lang ako. Parang tuwing umaga, parang talokbong na lang ako. Parang ayoko na gumising. Kasi dumating yung tingin ko yung isa yung mga issue ng mga OFW, self-pity. Pag dumadating sa buhay nila na kinukumpara nila yung sarili nila sa iba, bakit nangyari ito sa buhay ko, malayo ko sa pamilya ko, gano'n. Dun dumating sa buhay ko, lagi ko nang kinukumpara din yung sarili ko sa iba. Yun na yung parang nawala na ako ng self-confidence sa sarili ko na parang tuloy-tuloy lang. Parang wala na akong nawawalan na ako ng pag-asa. Nawalan ka ng, hindi naman to the point na nawalan ka ng self-worth. Yun yung nangyari sa akin. Bukod sa self-confidence, nawala na ako na ako ng gana sa buhay. Yung tingin ko din, yung self-worthiness ko is in zero na talaga. Kung mawala man ako ngayon, sino bang sino bang sasalo sa akin? Sino bang malulungkot? Naisip ko rin yan. Kasi nangyari sa akin yun eh. Pag umalis ka ng ibang bansa, doon mo makikita talaga yung tunay mong kaibigan eh. Makikita mo yung sino yung kakausap sa'yo madalas, sino yung doon mo malalaman pag nawala sa'yo. Kahit sa anong bagay. Tingin ko pag may nawala kang, nawala ka sa eksena pa, doon mo malalaman kung sino talaga yung mag-reach out sa'yo, sino talaga yung tunay mong kaibigan eh. Bira kasi yung pag nakita mong may na-achieve na certain success yung isang tropa or kaibigan or kakilala, hindi natin naiisip na ano ba muna yung pinagdaanan niya, di ba? Na hindi natin alam. Bago ko siya husgahan na yumabang na tong si ganito, ganyan, yumabang na. Hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan niya para magbigay ng final judgment na ang yabang mo na. Hindi ko naniniwala sa gano'n na pag yung isang tao may dadating talaga, tingin ko magkakaroon ka ng certain confidence sa sobrang isip mo, ang galing mo. Dating sa ibang tao para mayabang na. Oo. At kadalasan interrupt lang ata. Kadalasan yung mga
taong ganun yung tingin sa'yo, sila yung nagsa-struggle mismo sa self-confidence nila. Kasi nai-insecure sila na tong taong to, ang taas na ng self-confidence niya. Ba't kaya ako hindi? Mga ganun. Oo. Ganun ako mag-isip dati, pero thankful na lang ako na overcome ko na yung ganung klase ng thinking. Minsan di naman nila as in sinasadya na Hindi nila sinasadya. Hindi nila sinasadya. Yun nangyayari. Part siya ng struggle kapag never naturo sa'yo kung paano mag-handle ng emotion. Di ba? Lumalaki ka, never na-mention sa'yo ng parents mo na mararamdaman mo to, ganyan, may insecure ka, mga ganyan. Alam mo yun, mas madali mag-judge ng tao dahil hindi mo alam paano i-handle yung nararamdaman mo. Kung kaya, mas marami din tao na nag-struggle sa self-confidence. Kasi, ewan ko, pag feeling nila nagsa-struggle sila sa self-worth, sa insecurities nila, ang baba na ng tingin nila sa sarili nila. When in reality, normal lang talaga na maramdaman mo siya. Tapos kailangan mo matutunan kung paano mo siya i-handle. Tapos, when it comes to self-confidence, may sobrang natutunan ako na sobrang naging maganda ang laki ng impact sa akin. Natutunan ko to sa napapakinggan ko. Sabi niya, ewan ko kung nabanggit ko na to before. Yung keeping the promises you make to yourself. Kasi kadalasan tayo, sobrang concerned tayo sa mga promises na binibitaw natin sa tao, sa relatives, sa partner natin. To the point na hindi natin iniisip kung okay, tayo ba tinutupad natin yung mga promise natin sa sarili natin? Na pag sinabi ko bang mag-workout ako ng ganitong oras, ginagawa ko ba? Sinabi ko nagigising ako ganitong oras, ginagawa ko ba? Kasi tingin ko, kada tinutupad mo yung mga sinasabi mong gagawin mo, nakaka-build siya ng self-confidence na, ginawa ko ano yung sinabi kong gagawin ko. Parang, kaya ko pala. Oo. Diba? Tapos, the more na gawin mo siya, parang nagsa-stack yung self-confidence mo to the point na, hindi naman nagiging ego-driven ka na, pero nare-realize mo para sa sayo mismo, ano yung capabilities mo. Maganda yun na meron kang parang yun yung parang moral booster mo. Kasi nakikita mo, may natatapos ako. Meron kang meron kang na-fulfill. Although small siya, small wins, pero okay pa din siya. Yun doon dumadating yung yung appreciation, no? Sa mga nakarating mo. Yun yung mali ko nung mga nag-start pa lang ako. Parang yung mga small wins ko talaga, hindi ko talaga siya na-celebrate. Kumbaga, like ko lang focus yung mga long-term goals ko. No, wala talaga akong short-term goals. Tingin ko yung mga small na bagay na parang ginagawa mong promise sa sarili mo na, yun nga, tulad na ng example na mamayang 3:00 mag-workout ako. Tapos, simple lang siya. Pero the fact na simple lang siya tapos hindi mo pa nagawa, tingin ko, yun yung mas malaki yung hit sa self-confidence. Dahil yun nga, simple na kanong bagay, hindi mo pa nagawa. Tapos isipin mo na lang kung nagtuloy-tuloy siya, na kada may sinasabi ka, hindi mo tinutupad sa sarili mo. Lalong nagte-take ng hit yung self-confidence mo. Lalong bumababa yung self-esteem mo. Diba? Kasi hindi ko kaya to, hindi ko kaya yan eh. Tapos to the point na pag may kailangan kang gawin na required talaga, ba, sa work mo, hindi ko kaya yan eh. Boss, hindi ko kaya yan. Sorry, hindi ko kaya. When in reality, kaya mo pala talaga kung gagawin mo lang. Nangyari sa akin yan nung nagsisimula ako mag-start na mag-work. Kasi parang, syempre, first time mo magtrabaho. Kumbaga yahan sa'yo yung bagay na hindi mo alam. Parang nag-choke agad ako na ano mangyayari sa akin, hindi ko alam to. Wala akong idea kung paano to gawin. So, doon nangyayari, doon nag-i-start yung dapat mag-start ka magtanong or mag-start ka magbasa sa isang bagay. Di pala yung binigay sa iyo para pagbukayin kang tanga. Hindi yun binigay sa iyo para i-expect na alam mo na lahat. Parang ang gusto nila mag-start ka na magtanong ka, mag-start ka na magbasa ng mga instructions para ayusin yung thought process mo pag
face ka ng bagay na hindi mo alam. Gets mo? Gets na gets ko. Tapos tingin ko dyan sa example mo, parang sobrang malaking factor yung sobrang concern ka sa sasabihin ng ibang tao na to the point na ayaw ko magtanong kasi baka magmukha akong tanga. Diba, alam mo yun? Kadalasan, lalo na nung sa school, di ba, pag may hindi ako alam, natatakot ako magtaas ng kamay at magtanong dahil inisip ko baka isipin ng classmate ko bobo ako. Di ba? Well, pero in reality, mas lalo kang bobo kung hindi ka nagtanong dahil nanatili, hindi naman bobo, ayoko naman sabihin na bobo yung tao. Pero may tanong ka, hindi mo tinanong, inaccept mo na lang na wala, hindi ko siya alam eh. Kumbaga, nanatili ka na lang na mangmang dun sa bagay na gusto mong malaman. Di ba? May parang quote si Confucius yata yun. Parang ano ba yun? Kaya search ko yung Confucius full quote. Ayun, ito to. The man who asks a question is a fool for a minute. The man who does not ask is a fool for life. Totoo yun. Ang nito sa akin. Ano yun eh. Sobrang, yun yung isa sa mga bagay na natutunan ko sa military, information. Paano ka ba mag-gather ng information pag meron ka isang trabaho? Meron trabaho na hindi mo alam. So mag-start ka dun sa mga little things ng details ng trabaho mo. Instead na mag-start ka dun sa full-blown information. Mag-start ka sa tiny bits. So, kasi through the tiny bits, mas maintindihan mo yung process, maintindihan mo yung mga bagay-bagay. Hindi ka na-intimidate dahil, kumbaga, kung 10 steps to, hindi ka na-intimidate nung step 7 kasi nag-focus ka sa step 1. Oo, yun. Kadalasan kasi, nag-guilty ako dito na, may kailangan ako gawin. Dami kong kailangan gawin, hindi ko alam saan ako magsisimula. When in reality, yung pala yung pinakamagandang question na pwede mong tanong sa sarili mo. Saan nga ba ako magsisimula? Ito, pagdating sa habits naman tayo. Sa habits. Para sa akin, ito magandang example. Kung gawin natin example lang weight loss, since marami tayong nakaka-relate sa weight loss. Kung ang goal mo at ambition mo is to lose 30 pounds the next 2 months. Hindi pwedeng manatili yung habits mo the same way na kung ano siya ngayon. Kailangan talaga may magbago. Tapos, hindi pwedeng gusto mo mag-lose ng 30 pounds pero ayaw mo mag-exercise, ayaw mo ayusin yung diet mo. Diba? Kasi lalo na kung may matataas kang ambition at goals sa buhay, para sa akin, yun yung sisira sa'yo kung mataas yung ambition and goals mo tapos yung habits mo hindi align dun. Parang magiging miserable ka kasi may gusto kang mangyari. Pero wala kang ginagawa para mangyari yung gusto mong mangyari. Tapos, ang magiging end result, nagpo-focus ka dun sa result, which is hindi nangyayari yung gusto mong mangyari. Tapos, lalo ka na-frustrate ka lang, naging negative ka mag-isip, which is kung may babaguhin kang tiny bits of things sa habits mo, magiging malaking impact siya. At mas magkakaroon ka ng parang maliliit na steps forward patungo sa goal mo. May progress. Diba? Isa sa mga bagay na natutunan ko sa military is yung habits. Isa siyang variable na nakaka-affect sa efficiency ng isang bagay. So let's say meron kang yung paulit-ulit na trabaho na ginagawa. Bakit hindi siya nagiging efficient? Hindi siya natatapos on time. Baka may mga habits kang ginagawa within yung meron kang ginagawang trabaho. Meron kang habits na hindi mo kinukuha yung mga bagay na kailangan mo bago ako mag-start ng trabaho. May mga habits ka na gusto mag-break every 5 minutes. Yeah. Yun.
May mga habits ka na gustong, yan na yun eh. Number one yun eh. Number one yun. Pag meron kang gustong ma-accomplish sa buhay, is yung habits talaga. Ano yung mga habits mo? Lalo na sa pag-aaral, di ba? Ano ba yung mga study habits mo? Baka nag-aaral ka lang ng 30 minutes. Kaya hindi mo talaga may process yung mga gusto mong mapag-aralan. Hindi mo maintindihan. Or maybe may habit ka na sarili mo, parang yung self-study ka lang talaga, hindi ka nagtatanong sa iba, hindi ka nakikipag-collaborate sa ibang student. So, number one variable siya pag may gusto ka ma-accomplish is yung habits. Kasi nagko-fall under siya sa lahat. Gusto mo mag-lose ng weight, baguhin ng eating habits mo. Bottom line, pag meron kang mataas na goals and ambitions, tapos yung habit mo, wala kang binago, mapa-frustrate ka sobra. Maganda rin siyang starting point eh. Kung meron kang gustong isang bagay. Baga, paano ba, kunyari, pag may gustong aralin, paano ba yung study habits mo? Ano oras ka nag-aaral? Ilang oras ka nag-aaral? Ano yung mga materials na ginagamit mo? Baka mali. So, magandang siyang starting point kung may, kahit anong problema eh. Kung nyari dumating sa buhay mo na nagkasakit ka, lagi ka nagkakasakit. Ano ba yung mga habits mo? Ano ba yung mga kinakain mo? Ano ba yung sleeping hours mo? Magandang starting point siya kung paano mo masolve yung isang bagay. Tapos may nakita akong pattern sa mga na-mention mo. Laging nagsa-start siya sa question na tinatanong mo sa sarili mo. Ganun ako palagi. Lagi kong tinatanong sa sarili ko, paano ako nakarating sa ganito? Paano, ano ba yung mga bagay na naka-affect sa bagay na to? Bakit ako nakarating dito? Parang totoo, no? Narinig ko to na the quality of your life will be based on the quality of the questions that you ask yourself. So, yun. Ano ba? So, like yung tinatanong sa sarili ko yun eh. Like, may mga bagay na dapat na tinatanong mo talaga sa sarili, lalo na pag may pamilya ka. Kasi syempre, hindi lang sarili mo inisip mo. May inisip ka na rin ng asawa, may inisip ka na rin ng mga anak. So, lagi ko na inisip na paano ko kaya masosolve to para sa anak ko? Paano ko kaya mabibigay ito sa asawa ko yung mga kailangan niya? So, diba? Lagi akong may mga tanong sa sarili ko eh. Lagi ko din iniisip yun. Pag tinanong ko yun ng isang beses sa sarili ko, lagi ko nang iisipin yun. Hahanap na ako ng way. Na-apply ko siya sa bawa pag may bagay akong sinusukuan. Tinatanong ko sa sarili ko, ginawa ko na ba lahat ng magagawa ko? Ang laki ng tapos mapapaisip ka ngayon na kung babalik tayo sa nakaraang episode, totoo pala talaga na yung utak mo question answering machine siya. Kaya importante yung quality ng questions na tinatanong mo sa sarili mo. Nakaka-amaze. Minsan yun eh, sinusulat ko sa sticky notes. Kung ano na ba yung, like kung may tanong ako at the end of the day, parang anong take away sa lahat ng mga problems na na-encounter ko netong araw na to. Kasi para kumbaga parang meron ka ng documentation kung paano mo natapos mo yung isang bagay. Ano yung thought process mo, ano yung mga sino yung tinanongan mo. So just in case na ma-face mo ulit yung same problem. Alam mo na kung paano. Hindi ka na parang blanco. Hindi ka na blanco. Anong gagawin ko? Kung pangyari sa'yo ulit yun, kumbaga easy na lang. Alam mo na yung step-by-step process na itatake mo. Tapos napaisip ako na yung minimension mo yung pag-deal sa mga problem na alam mo na kung paano i-deal ngayon. Kasi gagawin ko example yung pagpanaw ng lolo ko. So, ewan ko kasi before, mga ilang months ago, tinatanong ko lagi sarili ko, paano kung mangyari ito? Handa na ba ako? Pero sa napanood ko, yung ginagawa kong yun pala, parang
nagiging preparation siya, tapos at the same time nirerespeto ko yung fact na hindi tayo habang buhay mabubuhay sa mundong to. Kasi kadalasan hindi normal pag-usapan yung mortality natin, di ba? Natatakot yung ibang tao. Pero ang point ko dito is, naisip ko, parang nabibilisan ako sa pag-move on ko. Or hanggang ngayon, nagmo-move on pa rin ako. Pero kung paano ko kung paano ko siya hinahandle, ibang-iba eh. Kung mo last year to nangyari, na wala yung lolo ko, tingin ko baka hanggang ngayon nagmumukmuk pa rin ako. Na iniisip ko lahat ng sana ginawa ko, lahat ng mali ko. Tapos napapaisip ako ngayon, ba't parang mas okay ko na siya i-handle? Parang nagbago talaga ako. Tapos naisip ko, nagbago ba ako in a way na ang yabang ko na ba? Mataas na ba ego ko? Ba't parang iba eh, naninibago ako. Hindi ako ganun ka-negative na negatively affected. Pero ngayon, hanggang ngayon napapaisip pa rin ako. Ikaw, anong take mo dun? Sa akin parang dumating na siguro sa buhay mo na tinatanggap mo yung isang bagay na may masamang nangyari sa'yo. Niisip mo na lang kung ano yung lesson na natutunan mo doon, imbes na yung malungkot. Malulungkot ka talaga, nandun yun. Pero ano na lang, ang iisipin mo na lang, ano na lang yung mga takeaways dun sa mga tragedy na nangyari sa'yo. Good example is, i-maximize ko na ngayon yung time na meron ako sa iba pang lolo-lola ko. Diba? Para hindi ko sila ma-take for granted. Yun na lang yung justice na gagawa mo dun. Kasi ayoko mabaliwala yung pagkawala ng lolo ko. Na walang magandang mangyayari sa pagkawala niya. Pero sa akin ganun. Pero yun nga, minsan naisip ko pa rin. Pero di talaga mawawala yun. Mga regrets. Tingin ko kailangan ko bigyan ng credit yung sarili ko na nag-grow na talaga ako. Kasi hindi lahat ng tao kaya gawin yun eh. Na kayang, tingin ko nag-grow na ako. Kasi ganito ako mag-isip. Kasi ako bilang tao parang we're built to focus on negative things for survival. Ito. Diba? So hindi importante nga na yun. Celebrate small wins. Bigyan mo ng credit yung sarili mo sa intentions mo. Tingin ko lahat naman tayo gusto natin maging mabuting tao, di ba? Oo. Iba na yun. Diba? Mabuhay ka pagkalabas mo sa magulang mo, gusto mo talaga maging masamang tao. Which is, nabuhay ako para maging masamang tao. Tingin ko yun na yung go-to na thought ko tuwing may pinapost ako online na dati na-insecure ako. Na itong post ko na to maganda ang intention ko. Although nakaka-insecure na baka ganito, isipin ni ganito, hindi, maganda intention ko. Hindi, maganda yung intention. Doon ako nag-focus. Kaya ako hindi, sobrang toxic ng social media ngayon. May masabi kang maganda, meron pa rin talaga masasabing masama sa'yo. Although, ganun talaga. Kahit ano sabihin mo, meron talaga masasabang ibang tao. Pero isipin mo na lang yung mga bagay na magagawa mo doon sa sinabi mo. Mamaya may ma-inspire kang isang tao lang. Sobrang laking bagay na yun. Tapos pati in a way na paano ka ba magre-respond dun sa negative na tao nag-comment sa'yo, di ba? Bawa, makikipagmurahan ka ba sa kanya or i-ignore mo na lang ba? O kaya iisipin mo, ano kayang conversation ang pwede mag-spark dito na may matututunan din yung ibang tao? Okay lang din yung negative comments no? Okay siya kasi baka may matutunan ka din Tsaka tingin ko para sa akin, kailangan ko siya. Kasi kailangan ko matutunan kung paano i-handle yung mga negative remarks ng ibang tao about sa sarili ko. May mga truth bomb din naman sila binabagsakan. Diba? Na tama siya, ganito nga ako. Tama siya. So, pag sa akin, pag may nakikita akong negative comments sa mga work ko, hindi ko siya tinetake as negative most of the time. Inisip ko lagi, bakit niya kaya nasabi yun?
Bakit kaya gano'n yung comment niya? Parang Pero hindi in a iniisip way ko na na lang. parang hindi ka makakatulog habang buhay mo na iniisip yun. Hindi. Ang objective mo parang malaman kung ano yung pwedeng i-improve sa sarili mo. Iniisip ko kung Oo. ano ba yung natutunan ko sa comment niya. Pero Mamaya minsan, pwede mo siyang magamit sa ibang oo. bagay. Pero minsan wala talaga eh. Tapos pag wala, move on ka na lang, di ba? Pag tingin mo Move on wala na talaga, lang. wala talagang sense tong hype na to. Uh, So, gana. okay din naman nahimik eh, pero mas okay mag-reply. Oo. Kasi mamaya hinayaan mo lang siyang hindi siya informed dun sa sinabi mo, mamaya iba yung point of view niya, di ba? Tapos tingin ko babalik siya sa intention mo na feeling ko ba kailangan ko lang mag-explain para patunayang mali siya or gusto kong mag-explain para kung may ibang tao makakita ng conversation namin sa thread na to, may matututunan sila. May bonus topic akong gusto pag-usapan. Nakita ko to kanina eh. Yeah, sasanapin ko lang. Nasa senior ko to eh. So, basta parang hindi mo masasabi na matured ka na dahil lang naintindihan mo na yung mga bagay-bagay. Dadating pa rin daw yung situation na hindi mo ma-help yung sarili mo maging immature. So, ang sinasabi niya dito, parang wala talagang matured na tao. Oo. Pero, ewan ko ang message para sa akin ng post na to, parang yung maturity mo laging naka-base sa situation. Na yung situation ang nagdidikta ng maturity mo. Hindi ikaw. Na para sa akin, hindi. Para sa'yo ba? Ano take mo? Tapos bibigay take ko. Sa akin, hindi talaga ako naniniwala sa matured na person eh. Kasi tao ka lang din naman eh. Kahit depende pa rin sa emosyon mo nung time na yun na parang yung kunyari meron kang problem. Isa din sa bagay na magte-take ng huge role dun sa paano mo masasolve yung problem. Kung ano yung emosyon mo eh. So, para sa akin, maturity, hindi talaga siya totoo eh. Although, paano ba? Hindi ko din gets yung meaning ng maging matured eh. Para sa akin, halimbawa na lang siguro. Kasi kahit pwede mong sabihin nag-mature ka sa bagay na to, sa area na to, pero hindi mo pwedeng sabihin wala ka ng immaturity sa sarili mo. Naniniwala ako doon. Pero naniniwala rin ako na pwede kang mag-mature sa isang bagay in a way na, sabihin natin sa emotions mo. Dati sobrang immature mo na emotionally, lahat ng decision mo, emotionally driven ka. Pero ngayon, parang dami mo nang natutunan throughout your life. Tapos nagagawa mo ng pakalmahin yung sarili mo kapag required ka gumawa ng decision tapos parang na-overwhelm ka ng emotion. Parang nagagawa mo ng mag-breathing exercise yun muna. Mga ganun. Tingin ko, sa ganung aspect, masasabi mong nag-mature ka sa decision making, pero at the same time, hindi mo masasabing tama lagi yung decision mo. Di ba? Nag-mature ka na kasi hindi ka na madaling madala ng emotion. Parang gano'n. Pero sa akin, hindi talaga siya totoo eh. Kaya mga tao dyan, huwag kayong parang feel bad na, parang tanga nyo lang pinace yung isang problem. Kasi nangyayari din sa lahat yun eh. Nagkakamali. Parang yun nangyayari sa iba eh. Parang parte na ng insecurities nila yun. Parang pag nagkamali sila, katapusan na ng mundo. Pero sa akin, yun eh. Parte ng pagkatao na lahat ng tao. Huwag kamali. Pero para sa akin yung sinasabi mo ngayon, nasasabi mo ba yan before? Hindi. Di ba? Ewan ko, para sa akin sense of maturity siya. Para sa akin, yung immaturity, okay din siya paminsan eh. Okay siya. Kasi laugh trip din siya katulad na sa work. Kumbaga, yung mga previous na ka-work ko, na magkamali ka, okay lang. May mga takeaways pa din doon. Pero magandang siya eh, i-pinpoint para may pagtawanan kayo. May papagtawanan kayo.
Pero tingin ko gets ko na yung message mo na whether may gawin kang bagay na mature or immature, huwag kang masyadong maapektuhan dahil at the end of the day, tao ka lang, may mga gagawin kang decision na tingin mo walang kwenta. At may gagawin kang decision, may magagawa ka ring decision na talagang alam mo na naging magandang decision siya para sa'yo. So, kasi may mga tao na, yun nga, binibeat up yung sarili nila na ang immature ko naman, ganyan. Normal lang. Normal lang yun. So, normal lang na may mga aspeto sa buhay mo na parang matured ka na mag-isip. At normal din na may mga aspeto sa buhay mo na ang immature mo. Walang masama doon. Walang masama doon. Para sa akin, di talaga siya. Kasi may mga nakakatawa ng immaturity para sa akin. Ako medyo isibata din ako sa may ibang bagay. Which is, I wanna keep it that way kasi parang dun ko napapatawa yung sarili ko. Siguro, ang naging hindi lang okay sa akin na message nung binasa ko is yung situation lagi ang magdidikta ng action mo. Na quote-unquote pagiging matured mo. Diba? Which is parang may option ka lagi, may choices ka lagi. Hindi pwedeng tong situation na to, siya lang mag-dictate ng ano magiging action mo. Kung malungkot yung situation, lahat ng action mo puro malungkot lang. Mga ganun. Depende pa rin talaga sa tao. Yun. Para may handle yun. Depende sa pananaw mo kung ano ka ba bilang tao. Ano yung wisdom mo dun sa bagay na yun.